Good morning po. Ayan, batiin natin yung mga nasa kaliwa kanan natin ng good morning. Ayan, praise the Lord. Salamat po sa Lord sa araw na to na binigay niya sa bawat isa sa atin. At pakibati po ng isang masaganang Pasko at mapagpalang bagong taon ang bawat isa. Merry Christmas and a blessed New Year po sa bawat isa. Um, Paalala lang po, bago po ako magsalita na pag-pray po natin yung ating pong gagawin na Christmas celebration ngayong December 21. Bali, third Sunday po yun. Maglalagay po tayo uli ng lamesa at ang magiging ano po nun ay ang bawat isa na gustong magbahagi po ng pagkain ay welcome po yun, no? Dalahan po tayo ng pagkain. Bagamat ang simbahan po ay meron din lulutuin. At ang alam ko po, medyo favorite po natin yon, Bopis. Ayan. Ayaw lang ni Michael nun. Si Franz pala may gusto. No? Masakit daw ang ni Edison. Baka sumakit si Gulugod. Ayan. Anyway, yung minsan lang naman po, nakakunti lang naman siguro. Yun po yung gagawin natin. At pagdating po dun sa Christmas gift po, ang mangyayari po doon ay lahat ng may dala na for exchange gift, sila po yung magpapalitan. Okay? Kaya ang suggestion lang po natin ay kung maari, kasi po magbibigay po tayo ng bigas, so hanggang maari po ay yung ating pong ay siguro na lang ay mga dilata po yung ating ibahagi o kaya yung pwedeng yung pwede po talagang makatulong sa bawat isa po na gagawin po natin yon. Okay? And then, ganun din po sa raffle. Ang raffle naman po ay isasali natin lahat po ng mga active na dumadalo na kasama po natin doon sa ano. So, dala lang po tayo kung ano po yung ibigay ng Lord sa atin sa araw na yan. Okay? So, yung ating pong pag-aaral ay hindi po malayo doon sa ating pong mga pinag-uusapan. Samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 4, verse 16. At ating pong basahin ang nakalagay po doon. Sabi rito, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Now, gusto ko pong tukuyin po sa inyo na yung body na tinutukoy po dito ay yung church. Kaya yung body of Christ, yung church po. At tayo po isang local church. At base po dito sa ating pong binabasa, ay talagang tayo po, tingnan niyo po inyong mga katabi, tayo po, sabi dito, ay inakma sa isa't isa. Okay? Fitted. At ang pinakamagandang part dito ay meron pong pinapagawa si Lord sa bawat isa. At pag ginawa daw po natin yon, ang sabi, yung ating church, yung ating local church, ito po ay mag-grow at titibay po, mabibuild up po siya. So kaya po, ngayong umaga, ang ating po pag-uusapan, ano po yung tungkulin ng bawat RLJF members? Okay? Masasabi po natin sa umpisan, base po doon sa huling part ng verse, sabi, causes the growth of the body for the building up of itself in love. So, ibig sabihin, ang pinakatungkulin ng bawat isa, yung mapalago at mapatibay yung kanyang church na dinadaluhan. So, pakisabi niya lang po sa inyong katabi, ikaw at ako ay may tungkulin. Amen? Amen? May tungkulin po tayo. At tulad po nung ating inawit, mga kapatid, ang worship po ay hindi lang yung pagkanta. Okay? Hindi lang yung pagkanta. Yung lahat ng ginagawa mo matapos na ikaw ay maligtas, yun ay worship mo kay Lord. Amen? Amen. Yung pag-upo mo dyan, di ba? Yung pagtatrabaho mo, lahat ng bagay na ginagawa mo sa iyong katawan, yan ay worship mo sa Lord.
Yun po yung sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. So kaya po, this morning mga kapatid, ay mapaalalahanan po tayo ng Lord na meron po tayong tungkulin. At wag po malimitahan yung worship o yung ating paglilingkod sa Lord dahil lang po sa pagkanta at pag-awit. Hindi po. Yung lahat ng ating ginagawa. Okay? So ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga na i-discuss po natin ay ano po ba yung ating responsibilidad? Basta magkaiba ba yung tungkulin at saka responsibilidad? Opo, magkaiba po yun. Yung tungkulin, mga kapatid, ay yun yung pinaka-end ng iyong, ibig sabihin, yung pinaka-goal na gusto mo. Pero yung responsibility, ay ito yung gagawin mo para makarating ka doon sa katuparan ng iyong nilalayon. Okay? So kaya po ang sabi rito, according to the proper working of each individual part, so kapag ang bawat isa, ginampanan niya yung kanyang tungkulin, yung layunin ay ating pong maaabot. Okay? So bilang redeem of the Lord, ano po ba yung ating tatrabahuhin? Ano po ba yung pinapagawa ni Lord sa bawat isa sa atin? Alam niyo po, bilang redeem of the Lord, meron po tayong programa at ang tawag po doon ay groupings. Binuo po natin ang groupings para maalagaan po kayong mga members. Binuo po natin yung grupo ng children, binuo po natin yung grupo ng youth, binuo po natin yung grupo ng young professional. Pero papalitan po natin yung young professional ng young adult. Okay? Kasi hindi po, napansin ko lang po, hindi naman po lahat ng mga edad na katulad po nila ay nakatapos. Ibig sabihin, hindi po sila professional. Yung iba, high school graduate, iba nakagraduate po. Pero hindi po, pero nagtatrabaho. So baka minsan maalangan po sila na, ay, hindi naman ako professional eh. Ayan, kaya ang tawag na natin, young adult. Meron din tayong women's at meron din tayong men. Okay? Hindi ko po muna binanggit yung mga pangalan ng leader. Sa susunod na lang po natin babanggitin. At bawat grupo ay meron po siyang group leader, meron pong small group leader, at meron pong small group member. Okay? Yun po yung na. At ang groupings po natin ay meron po tayong mga ginagawa. Mapansin niyo po na kada pagkatapos po ng service, meron tayong ginagawang prayer huddle. Kung mapapansin niyo po, tungkulin po, okay, prayer huddle, makinig lang po lahat ng mga SGL, tungkulin ng SGL sa activity na prayer huddle. During merienda, lahat ng small group leader ay may tungkuling i-gather ang kanilang small group member for prayer huddle. Okay? Makinig po kayo sa aking sasabihin. Tatanungin ng bawat SGL yung kanilang small group member isa-isa nang gusto nilang ipanalangin sa kanila. Okay, makinig po kayo ha. Hindi po itinatanong na, kamusta ka na? Hindi po ganun. Kasi ayaw po natin at iniiwasan natin na ang maging dating po ay parang nag-iimbestiga. Naintindihan niyo po ba ako? So ang gusto po natin mangyari ay, ano ba yung gusto mong ipag-pray sa'yo? Ibig sabihin, bahala na po yung pong tinanong mo kung medyo mag-i-elaborate siya tungkol doon sa kanyang sitwasyon. Pero hindi galing sa iyo. Kasi minsan pag galing po sa atin, nakakadulot po ng offense minsan doon sa Lalo na kung medyo mausisa po yung nagtatanong na nadidetalye pa po natin. So, ayaw po nating mag-offend, ayaw po natin na magkakaroon po ang bawat isa na parang kaya nga nagmamadali akong umuwi eh. Ayokong maharang ako eh. Kasi mamaya, matanong na naman ako. Ang itatanong lang po ng SGL, tandaan niyo po, kapatid, ano bang gusto mong ipag-pray sa'yo? Yun po yung gagawin natin. Pero, okay? Pero, bago po sila, yung grupo ay maghiwalay,
iimbitahan ng SGL yung pong bawat SGM na muling dumalo at eto na. At tatanungin kung merong gusto pang magkwento. Ibig sabihin, sige sister. Okay, brother. Tapos na tayo. Pwede na kayo umuwi. Pero kung merong gustong makipagkwentuhan pa at meron pang gustong sabihin, okay lang ako. Available ako. Ayan, magkwento ka sa akin. So mag-uuwi na yung iba, pero yung isa na mayroon pang gustong sabihin, andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? Kasi yung iba gusto talagang magkwento ng mas malalim. Bigyan natin ng time, mga small group leader. Hayaan natin magkwento. Pero tandaan po natin, kapag tayo po ay nagpapahintulot na magkwento, mga kapatid, ang tungkulin ng SGL, makinig. Andyan pa ba tayo? Makinig muna, wag munang magre-react. Amen? Hello? Makinig. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung SGM ay, ang kailangan niya ay payo. Ang kailangan niya lang ay, yung mabigat sa dibdib niya ay meron po siyang masabihan. Amen? Hello? Hello? Alam niyo, kaya po yung iba, lumalalim sa pag-iinom, lumalalim sa pagbabarkada. Kasi doon, pag nagkwentuhan sila, kahit anong grabe na yung kwento nila, hindi nagbabago yung tinginan sa isa't isa. Ang isa, minsan, pasensya na kayo minsan sa Christian, minsan hindi tayo ganun. At, ang malungkot, minsan ang mga Christian, ginagamit yung salitang sharing, pero actually, ready ho ba kayo makinig? Ang ginagawa nila, hindi sharing. Ang ginagawa nila ay kinikwento nila yung ikinuwento sa kanila. Wag po. Kasi wag nating ibibitray yung trust ng bawat isa. Pag nagkwento siya, yung kwento niya, kahit sa misis mo o sa mister mo, wag mo ikwento. Dapat po yun. Hayaan mong maging isang tiwala yon. Andyan pa ba tayo? Kasi importante po yun, mga kapatid. Mamaya, babanggitin ko po yung tungkol po sa katangian ng pag-ibig. Kaya po, importante na kapag po ginagawa natin to, ang ating pong gustong mangyari ay payabungin natin yung paghahanap ng bawat isa ng meron po sa kanilang magmamahal, na meron po silang pwedeng pagkatiwalaan, at meron pong magtsatsaga sa kanila na kahit ano po yung nakikita sa kanila, hindi po sila hinahatulan, pero tinatanggap sila kahit minsan meron po silang mga weaknesses na naikwento po sila. Amen po ba? Hello? So yung mga ushers yan, ang tungkulin nyo naman, pag meron po, kasi nga di ba nagpapasulat tayo ng pangalan, pag meron pong bago, pakilapit nyo po dun sa mga group leader. Pakilala mo, Sister Chelsea, si ano nga pala ito, sa youth siya kasi iyan ang edad niya. So, ayan, bahala kang kausapin siya. Kung siya naman po ay may asawa, lapit niyo po kay Michael, husband niyan, and Michael, pakialalayan siya. Importante po, may introduce po ng ushers. Amen, ushers? Parang wala akong marinig na amen dyan. Mahina ang boses natin. Tungkulin din naman po ng mga group leaders na yung bawat pong nilalapit sa kanila na bago ay kanilang kausapin. Okay? Importante po yun. Kasi tandaan nyo po, yung pumunta, pwedeng meron silang kakilala. Pero hindi pwedeng manatiling sila lang ang kilala. Actually, yung iba nga dyan, wala naman silang kilala, napadaan lang o kaya narinig lang nila kantahan. Kaya importante po, meron po talagang haharap at kakausap sa kanila. Kaya mga group leader, please, pakikausap sila at
Huwag niyo lang po silang kausapin. Kung hindi, pagkatapos niyo po silang kausapin, kung may pagkakataon po, mai-introduce niyo po sila doon sa mga small group leader. Para pagdating ng panahon, sila'y muling dumalo, ay yung small group leader na ang sasalubong sa kanila at dahil nga nagagather sila, pwede silang i-connect na doon sa small group nila. At pwede na silang i-welcome as small group member. Amen? Amen? So, tungkulin po nating lahat ng mga small group member na huwag po muna tayong uuwi. Pwede pakisabi mo sa iyong katabi, huwag tayo uuwi agad. Yung pong yung pong ating pong prayer huddle, 15 minutes lang naman po. Huwag tayong magmadaling umuwi. 15 minutes. And by the way, sinasabay natin to sa merienda. So, pwede pong pagkakuha ninyo, tipo na kayo, kwentuhan na kayo patungkol doon sa ipagpe-pray, and then mag-pray na. Tapos kung mayroon pong gusto pang magkwento na mas mahaba, bigyan ng panahon ng pong small group leader bago po magkauwian. Kaya po, yun po ang ating pamanhik. At ito po yung paalala natin sa lahat sa atin. Nire-request natin na yung lahat po ng 15 minutes na yun ay hayaan po natin na magamit po yun sa prayer huddle at yung pong mga may ibang ginagawa. Halimbawa, yung mag-aayos po ng mga instrumento, kaya yung mga maghuhugas ng pinggan at kung ano po. Saka na po yun. Tapusin muna natin yung pong prayer huddle natin. Dahil kasi po, 15 minutes lang naman po yun. Pwede ho ba yun? Hello? Pwede ho ba yun? And by the way, kami po, ang ginagawa din po namin, inaayos po namin yung 2.5 hours. Sinisikap po namin na yung alas 9 hanggang alas 11:30 ay makuha para yung alas 11:30 hanggang alas 12 sa small group prayer huddle maganap at kung meron pa, 'di ba, 15 minutes lang naman, magamit sa iba pang mga kwentuhan. At namamanik po kami doon sa iba na mga medyo matitindi po yung kanilang pagiging mga magkakaibigan, ay pagkatapos na ho ng mga prayer huddle, saka po sila magkwentuhan. Tapusin muna po yung pong prayer huddle. Amen po ba yun? Hello? Pangalawa activity ng groupings ay meron po silang group fellowship. Dati-dati po kasi meron pong gawain ng Sabado, so kaya yung iba, sabi nila, hindi, Pastor, Sunday na lang kami. Pero ngayon po, since na yung Sabado natin ay last Saturday, fourth Saturday lang yung ginagamit natin, so sabi sa akin ng mga ibang group leader, Pastor, pwede naman siguro namin gamitin yung Sabado. Pumayag naman ako, wag lang po ninyong gamitin yung fourth Saturday. Kasi yun po yung ating araw para po doon sa ating prayer and fasting at saka doon sa ating pong worship night na once a month na lang po yun. Pero yung young adult, na-encourage ko na tuloy lang nila yung per Sunday at saka yung nagsabi na rin naman po yung youth na second Sunday sila. So ibigay lang po sa akin ng mga men at women kung kailan po sila at na Saturday po magkakaroon ng group fellowship. So kaya po, meron pong mga ganong programa yung pong mga groupings. Pangatlo, ito po yung gusto natin din na maisakatuparan ng groupings, yung follow-up. Tungkulin po ng group leader na alamin ang mga lumiliban sa pagdalo at tungkulin naman po ng mga SGL na i-report sa group leader nila yung active at not active. Tungkulin po ng SGL na magtakda at gumawa ng pagbisita kapag hindi tumutugon sa PM. Minsan, di ba, messenger natin, pero minsan sinisin lang tayo. Dapat po, pagka ganon, mag-schedule na po ng physical visitation. And then, gusto lang din po natin ipaalala na may privilege po yung pong mga SGL na mag-request ng pagsama ng, limbawa, may mga active naman na small group member, pwede natin, samahan mo naman ako, dadalawin natin si. At pwede rin po siyang humingi ng tulong doon sa kamag-anak nung dadalawin at pwede rin po siyang humingi ng tulong doon sa
ay, tama-tama, dadalawin ko si Edison. Sino ba malapit kay Edison? Mga ganun ho na pwede ho nating gawin. Ayun. Isa din sa trabaho po o activity ay yung invitation. Ine-encourage po natin ang bawat isa na umpisahan na po natin ang mag-imbita. Okay? Tungkulin po ng group leader, hikayatin at turuan yung group members nila kung paano mag-imbita sa ating church service. At focus po ng pag-iimbita ay yung mga kaibigan at kamag-anak ng bawat isa. Tandaan nyo po, bawat isa sigurado may kaibigan, bawat isa may sigurado may kamag-anak. So, yun po yung ating i-focus ng invitation. Amen po ba yan? So, yun po yung ating gagawin. Okay? At yung pong member ay may privilege na humingi ng alalay sa kanilang group leader at SGL. Halimbawa, sabihin niya, Sister Chelsea, iimbitahan ko si Kaya lang medyo hirap akong magkausap. Pwede bang samahan mo ko? O kaya SGL, Angel Kyle, pwede mo ba akong samahan? Ganun po yung gagawin natin. Merong mga tulungan, alalayan. Tulad nung ginawa po ni Judah, sabi niya, sino ba ang unang lulusob? Si Judah. Sabi ni Judah kay Simeon, samahan mo naman ako. At nung si Simeon naman na nangangailangan, tinulungan naman siya ni Judah. Amen? Isa din sa tungkulin po ng grouping sa yung pong mag-special number. Okay, so yun po yung pinaghahandaan. Babaguhin po natin yung pong pero ito po ay para sa January pa. Okay? I-request natin yung mga kababaihan na magiging first Sunday po sila next year. Yung youth po, second Sunday pa rin. Yung men ay third at saka yung young adult ay fourth Sunday naman po. And then isa pang activity po ng grouping sa yung sila po ay na-assign sa program. Meron pong nag-offering prayer at meron pong nagko-closing prayer. Okay? So ito na po ang importanteng parte ng aking pagsasalita. Ano ang gagawin nating dahilan at motibasyon ng ating pong pakikibahagi, pakikipagtulungan o pakikipag-cooperate doon po sa groupings na project ng ating church? Sabi po nung text natin, babasahin ko po uli, Ephesians 4:16, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. Nakisabi sa inyong katabi, pag-ibig. Okay? So mapapansin nyo mga kapatid na malinaw po yung sabi sa Romans 5:5 na ikaw at ako, kung Kristiyano ka na, may pag-ibig ka na ng Panginoon. Amen? Amen? Pakisabi niyo sa inyong katabi, kung ikaw ay Kristiyano na, may pag-ibig ka na ng Panginoon. Amen? So, mga kapatid, ito pong pag-ibig na ito ay hindi po isang bagay na kung saan ay hindi po natin pwedeng gawin. Si Lord po, anuman po yung ipapagawa niya sa atin, ini-empower niya tayo. Kaya ang sabi sa Romans 5:5, nilagyan na tayo ng love ng Holy Spirit. So, kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala kang love. Meron ka ng love kung Christian ka kasi nilagyan ka ng Holy Spirit ng love. Amen po ba yan? Hello? Hello? So, yun po yung ating tatandaan. Pangalawa, mga kapatid, malinaw po yung sabi ng unang Korinto 16:14 dito na let all that you do be done in love. Amen? Amen? Pag ginather na ni small group leader yung kanyang mga small group member, gagawin niya yon na may pag-ibig. Amen? At sasama naman po si small group leader at magsasabi ng kanyang ipagpe-pray dahil sa pag-ibig pa rin. Amen? At sila ay magtitiwala at sila ay magpapanalanginan dahil pa rin sa pag-ibig. Lahat yun ay gagawin natin dahil sa pag-ibig. At sabi po ng
John 14:15 na ating pong team ngayong taon na to, if you love me, you will keep my commandments. So kaya kung meron pong pinagagawa si Lord sa atin, and I believe pinapagawa ni Lord sa atin yung groupings, kailangan po nating sundin ng Lord kasi yun po yung gusto ni Lord sa ating church. Amen po ba? Amen po ba? Hello? Amen po ba? So ano po yung ating gagawin? Ito po yun. Una, gustong paalalahanan tayo ng Panginoon, sabi ng Roma 5:5, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So pakisabi mo sa iyong katabi, kung ikaw ay may Kristo na sa puso, may pag-ibig ka na ng Diyos. Amen? So itong nilagay ni Lord na pag-ibig sa puso natin, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, hindi po natin to pwedeng itago. Amen? Amen? Hello? Kailangan natin itong gamitin. Okay, pakisabi sa inyong katabi, gamitin mo yung pag-ibig mo. Amen? Amen? Saan natin to gagamitin? Siyempre, una sa lahat, sa pag-ibig natin sa Diyos. Sabi po ng Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, ikaw at ako, mga kapatid, ang unang kailangan nating mahalin ay walang iba kundi ang ating Lord. Amen? 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 At sabi po sa unang Juan, na kapag ka ikaw ay nagmamahal sa Diyos, hindi mo pwedeng sasabihin mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman minamahal yung kapwa mo. Hindi pwede yun. Hindi tayo pwedeng sasabi ng isang bagay pagkatapos hindi naman nakikita sa atin. Kailangan may patunay. Kaya po, base doon sa sinabi kong yon, mga kapatid, naniniwala po ako na tayo po, mga kapatid, andyan pa po ba tayo? Ang una nating i-develop ay ang relasyon natin kay Lord. Pagka tayo po'y dumalo ng church, mga kapatid, kapag nag-worship na, kaugnayin natin si Lord. Kapag ka nakikinig tayo ng preaching, mga kapatid, ano gagawin natin? Lord, ano po ba yung sinasabi mo sa akin? Ano po ba yung pinapaalala mo sa akin? Ano po ba yung pinagagawa mo sa akin? Unahin natin yung ating ugnayan sa Diyos. Amen? Amen? At habang ginagawa po natin yung mga kapatid, dapat nasa puso din natin is, Lord, ano po ba yung plano mo sa akin dito sa church na to? Ano po ba yung pinagagawa mo sa akin? Nandiyan pa ba tayo? Ano po ba yung pinagagawa sa atin? Malinaw po doon sa groupings na ating pong pinag-uusapan na ang bawat isa ay may part. Amen? 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 Merong leader na ang tawag ay group leader. Merong leader na ang tawag ay small group leader. At meron po mga member na ang tawag ay small group member. At mga kapatid, lahat tayo dapat kasali doon. Amen? Amen? Tayo dapat kasali. At mamaya nga ho, pagtitipon-tipunin natin ang bawat isa. Bawat isang pumapasok doon sa grupong yon ay gusto natin magtipon at magpanalanginan. Ngayon, ano po yung plano ng Lord sa atin? Sabi ng pinapatupad na plano ng Lord sa atin. Sabi ng Ephesians 4:16, from whom the whole body being fitted and held together but by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Mga kapatid, ikaw at ako, meron tayong bahagi na gusto ng Lord na ating gampanan. Amen? Tawag po sa atin ay katawan ni Kristo. Meron sa ating mata. Meron sa ating ilong.
meron sa ating tenga, meron sa ating kamay, meron sa ating paa, meron sa ating puso. So, ikaw at ako, kapatid, parte ka ng Redeem of the Lord. Habang ikaw ay nakikipag-ugnayan doon sa programa ng iglesia mo, kapatid, diskubrihin mo, ano yung bahagi mo? Ano yung partikular na pinagagawa ng Lord sa iyo? Amen? 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 Mga kapatid, may mga parte po ng katawan ng tao na pag tinanggal mo, iba na yung function ng katawan. Pero, may mga parting hindi mo naman tinanggal, nandyan, kaya lang hindi nagpa-function, kaya hindi pa rin tama yung function ng katawan. Amen? So, kailangan po, mga kapatid, diskubrihin natin, ano tayo? Ano pinagagawa ng Lord sa atin? Kasi ang linaw po dito according to the proper working of each individual part. So kung ang bawat isa nakabahagi ng Redeem of the Lord, gagawin niya yung pinagagawa ng Lord sa kanya. Siguradong sigurado yung church niya, ano mangyayari? Lalago, titibay, tatatag. Amen? Amen? Gusto po ba natin yung church po natin ay lalago? Gusto nating titibay? Gusto nating tatatag? Kung gusto po natin yon, mga kapatid, hindi lang po yung pastor ang merong gagawin. Hindi lang po yung mga worker ang may gagawin. Tayo po dyan na nasa upuan, may pinagagawa din ang Lord sa atin. Pakisabi niyo sa inyong katabi, may pinagagawa din ang Lord sa iyo. Amen? At ang sabi po, kapag ginawa natin ang ating bahagi, yung simbahan natin, siguradong sigurado. Kapag ka po ang isang katawan ay healthy, lalago yun. Ibig sabihin, talagang magkakaroon siya ng magandang growth. Magkakamuscle siya, lalakas siya, kaya niyang lumakad, kaya niyang tumakbo, kaya niya. Pag may kailangan, kaya niya ring gawin. Bakit? Kasi siya ay malusog at malakas. Pakiulit lang po, pakisabi sa inyong katabi, may pinagagawa si Lord sa iyo. Amen? Amen? Tulungan po tayo ng Lord. Amen? Pero habang dinidiscover natin at habang ginagawa natin yon, syempre sa umpisa hindi naman natin alam lahat Sa umpisa hindi pa tayo bihasa. Sa umpisa medyo ano pa tayo parang mga kapatid, sa mga pagkakataon na yon, ano ang dapat nating gawin doon sa pag-ibig ni Lord na binigay sa bawat isa sa atin? Ang sabi po ng unang Korinto 13, 4 at 7, ang pag-ibig ay matyaga. Okay, tingnan niyo po inyong katabi. Mga kapatid, ang pag-ibig matyaga. Amen? Hindi po yan nawawalan ng pasensya. Amen? Matyaga po yan. Okay, tingnan po niyo yung mga katabi niyo. Ang pag-ibig ay matyaga. Amen? Alam niyo, may mga tao pong madaling ibigin, pero may mga tao pong mahirap ibigin. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay matyaga. Pag sinabi mo matyaga, ibig sabihin, mga kapatid, may mga bagay sa buhay niya na hindi pa ayos. May mga bagay sa buhay niya na hindi pa po kumpleto. May mga bagay sa buhay niya na kailangan pa ng pagsasaayos. Pero dahil nga po ang pag-ibig ng Lord ay matyaga, ibig sabihin nun, hindi mo siya pupersahin, hindi mo siya mamadaliin. Amen? Sa halip, tutulungan mo siya. Andiyan pa ba tayo? Tutulungan mo siya na kung ano yung nais ng Lord, makarating siya. Pero hindi mo siya itutulak. Amen? Pakisabi niyo sa inyo katabi, huwag mong itulak. Kasi pag tinulak,
may puwersa, di ba? Pwedeng matumba. Amen? Hello? At tandaan niyo po, mga kapatid, mahirap po yun. Pagka na-offend, mas mahirap pong panambalikin. Kaya, wag natin itulak. Wag nating biglain. Wag nating puwersahin. Kailangan tayo matyaga. Matyagang nagpapaalala. Matyagang tumitingin at umiintindi. Amen? Pangalawa, ang pag-ibig po, mga kapatid, ay puno ng pag-asa. Naku, yang si ano, wala nang pag-asa yan. Hindi ho ganun. Meron po tayong mga kasama, no? Hindi po ako, wala po ako tinutukoy, pero ano lang po ako. Meron po tayong mga kasama, marami po siyang talent. Pagawa mo sa kanya yung ganyan at ganon, ang galing niya. Ang problema, may problema siya sa ugali. Hello? So, anong gagawin natin sa kanya? Ang pag-ibig ni Lord ay puno ng pag-asa. So, kahit nakikita mo na parang lahat na ginawa ko dito pero ayan pa rin Hindi, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ang pag-ibig ng Lord, puno ng pag-asa. Alam niyo, kanina nung nananambahan po tayo, grabe po yung pangungusap ng Lord sa akin. At habang tayo po ay nananambahan, kasi kung maalala niyo po yung mga song na kinanta natin tungkol sa pag-ibig ng Lord, mga kapatid, maaalala niyo po kung paanong si Lord hindi nawala ng pag-asa sa atin. Amen? Amen? Hello? Hindi po nawala ng pag-asa si Lord. Kahit alam niya, tumatali-tali ang bongka. Kahit alam niya, pag may sinabi ka, minsan hindi mo nagagawa. Kahit sinabi niya, kahit alam niya, kapatid, pero anong ginawa ni Lord sa'yo? Natsaga siya. Amen? At hindi siya nawawala ng pag-asa. Kaya nga po, ang ganda ng pangatlo ang pag-ibig ng Lord mapagtiis hanggang wakas. Ano po ibig sabihin nun? Hindi po humihinto. Amen. Tingnan niyo po yung katabi. Kapatid, hindi tayo hihinto sa isa't isa. Amen? 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 Hello? Hindi tayo hinto. Patuloy tayong magtsatsaga. Patuloy tayong hindi mawawalan ng pag-asa. At kahit parang sukdulan na, tandaan natin, hindi yung pag-ibig natin ang gagamitin natin, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Kapatid, kaya niya magtiis. Kaya niya magpatuloy kahit na may hirap, may problema, may difficulty. Amen? Yan ang pag-ibig ni Lord na gusto niyang paramdam at pamangalas natin sa bawat isa. Alam niyo, mga kapatid, sa mundo, kulang sila sa pag-ibig. Sana yung pong mga pumupunta, makasumpong sila sa atin. Pero hindi po sila makakasumpong sa atin kung tayo po mismo, hindi natin to ina-apply sa isa't isa. Hindi po pwedeng isipin lang. Hindi po pwedeng salitain at pangarapin lang. Kailangan nating ilagay sa aktwal na buhay. Amen? Amen? Di ba minsan may mga kainan, tapos yung iba kuha ng ang dami, tapos hindi naman mauubos. Tapos ikaw, pwede mo bang kunin yung nasa plato niya? Siyempre, nasa kanyang plato na yon. Wala ka nang makuha. Ano damdamin mo? Hello? Di ba? Iba po ang pakiramdam. Pero mga kapatid, iba po ang biyaya ng Diyos kapag pinili nating umibig. Kahit na, pwede kang masaktan, pwede kang mahirapan, pero pag pinili mo yung kapatid, merong grasya si Lord. Sabi niya nga kay Paul,
sapat ang aking grasya sa iyo. Diba, pare-pareho naman tayo ni Paul eh. Ano si Paul? Di ba? May nagsabi na si Paul nung oras na yun may sakit. May nagsabi naman na si Paul nung oras na yun may persecution. So whichever mga kapatid, lahat tayo gusto natin madaling buhay. Walang problema. Tama? Tama? Pero tandaan nyo, pagka madali at walang problema, walang biyaya. Hello? Hello? Paano mo po kakailanganin yung biyaya ng Lord kung smooth na lahat? Amen? Amen? So kaya po minsan si Lord, gusto niyang iparanas sa atin yung sobrang biyaya niya. Kaya minsan nagugulat tayo, Lord, ang hirap naman ito. Pero tulad ng sabi niya kay Paul, Paul, sapat yung biyaya ko sa iyo. Sapat yung biyaya ko sa iyo. So kaya po mga kapatid, pairalin natin yung biyaya ng pag-ibig ng Lord. Sa bawat isa, unahin natin siyang mahalin, tulungan natin yung ating simbahan, at pakitunguhan natin sa awat biyaya ng Lord ang bawat isa, at sigurado po mga kapatid, ang simbahan po natin ay tunay po na magtatagumpay. Wala po siyang pagsisikapang gawin na hindi po niya makakaya. Dahil tayo po ay nagtutulungan, nagmamahalan, at talagang lumalakad po sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pwede ba tayong tumayo? At sa ating pong pagtayo,